Sa wakas ay binutangan na nga namin ng lupa ang abuhan dito sa floating cottage para magamit na namin at listingan na rin namin. Nag-barbecue kami at nagkilaw na rin at pursur na mabubungkag at nauwagtang na naman ang mga bahaw nito kaya samahan niyo kami. For today's video mga idol, dahil isang magandang araw na naman, naisipan ko na butangan na ng lupa ang aking abuhan dahil matagal-tagal na to at muntik nang masunog. Kaya naman nagkuha na kaagad ako dito at nagpahakot ako kay Birong at biniwan ng lupa dito sa kilid ng karsada para at least naman mas mapadali. At dito nga pala kami nagkuha sa kilid ng karsada papunta doon sa floating cottage namin. At kung nakikita nyo naman yung view dyan guys, so napakaganda talaga at nagfagpag pa. At pagkatapos namin magkuha na tunga sa sako, siyempre dumiretso na kaagad kami papunta sa aming floating cottage. At kung nakikita nyo naman guys, napakahunas ngayon at pagtanaw ko dito sa floating cottage, saktong-sakto, napakaganda at napakaaliwalas ng panahon. At as you can see naman guys, yung front ng ating floating cottage guys, napakaganda talaga. Plug na lang yung kulang dito at lalagyan ko pa to. Pero ngayon guys, abuhan muna yung uunahin namin. At speaking of abuhan, ito nga pala yung forma ng abuhan nung hindi pa nabutangan ng lupa at hinloan ko muna to. Ginamit namin to for temporary pag sugba-sugba pero hindi namin yan nilagyan ng ganyan dahil nasunog yan nung nakaraang araw. At dito guys, ibubutangan na namin ng lupa at pinahakot ko na kay Birong at napakakusga naman talaga ni Birong guys. At sa puntong ito guys, dinawat ko muna yung lupa na hinakot ni Birong at tunga sa sako lang muna yung inalsa namin dito dahil namin pa namin to. At dito, pagtanaw namin sa tunga ng sako, malapit nang mapuno pero kulang pa talaga to ng isang tunga sako. At dito, kinahig na kaagad namin at pinatag namin para magamit na namin dahil sa puntong ito guys, titistingan namin to kung masusunog pa ba ang kawayan namin. At binutang ko na kaagad yung pinakamahiwagang subahan natin dito. At sa puntong ito, sinugo ko muna si Binewa na hugasan tong manok at tata din ng pansinugba. Pero alam nyo ba yung ginawa niya guys? Tinadtad niya ng pino, parang mag-aadobo na kami dito. Paano namin yung susugbahin? At sa puntong ito guys, naghaling na kaagad ako at pasensya, naghaling kami ng plastic dyan dahil wala talaga kami ibang makita. At dito, pinaspasan ko na dahil napakalisod talaga maghaling kapag hindi mo ginamitan ng plastic. At sa puntong ito guys, binutang ko na kaagad yung sugbahan natin dyan. At sa puntong ito guys, mabuti na lang talaga meron pang nabili ng mga dagko dito at nasagda ko pa si Biniwan na wag gagmayin pero meron na talaga siyang natadtad na mga gagmay, katunga na yung natadtad niya. Pero inuna ko muna itong mga dagko at sa pagsugba ko dito, nakakita pa ako ng helicopter na dumaan dito. Bigla lang kasi ito nung lumalabay sa amin kaya naman nagbabay na lang ako baka sakaling makita ako at mahagbungan kami ng grasya dito. At sa puntong ito dahil nalingaw ako doon sa helicopter, pagtanaw ko dito sa sinugban, napapagod na talaga. Iwan ko kung makakain pa ba to pero sabi ko sa mga kasama ko, goods pa rin yan. At pagkakataong ito guys, yung matadtad ni Biniwan, ginawa namin ng diskarte, tinuhog na lang namin, buti na lang may mga kawayan pa na mabilin-bilin dito. Kaya naman nagmukha pa namang barbecue itong aming ginawang subahan. At as you can see naman guys, goods na goods pa rin naman yung plano namin at nasulbad pa rin. At siyempre hindi lang naman sinugba yung sudan namin dito, nanguot na rin si Gisibet ng mga ibis dito at ng mga isda na napakasarap naman talaga dahil napakadako nung hulas dito sa amin. Napaka-basic lang yan kay Gisibet at sulbad na rin yung kilaw namin. At dito sumiga na nga yung barbecue namin at pati yung kawayan na ginawa naming steak, napakalakas sumiga. At pagtanaw namin dito sa aming sinugban, ako, napapagod na, hindi na talaga masagda. Iwan ko ba, napakalakas naman tong abuhan ko sumiga. Pati kinilaw namin, sumisiga na. At sa puntong ito guys, yung pinaksiw namin, tinakang na kaagad namin habang minamaniho ni Gisibet at Biniwan yung kinilaw namin dito. At as you can see naman yung kinilaw natin guys, napaka-fresh ko yan at fresh from the sea talaga yan. At kung nakikita nyo, balik-balik lang yung malamas dyan, mga sili at iba pa. Siyempre ganyan naman talaga tayo kami nagkilaw guys. At kinura-kuraw na kaagad ni Gisibet dyan para mabungkag na namin yung bahaw. Paspasan talaga yung trabaho namin dito kaya puro kami nagugusla. At sa puntong ito, nagsubo na nga yung pinaksiw, goods na yan. Kaya naman, hinaon na kaagad yung bahaw natin na napakadaghan talaga. At pursur na mabubungkag na talaga to. At kung nakikita nyo yung mahandaan namin dyan, kinilaw, pinaksiw at sinugba, napagod-pagod pa, goods pa rin yan. At so ayun na nga guys, hanggang dito na lang muna yung update dito sa aming floating cottage. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat dyan mga idol hanggat gusto nyo.